Morning! Ayan, bago ako kumanta, meron lang akong i-share na blessing. Actually, from Sunday night up to Friday night, nagkasakit ako. Talagang sakit na ngayon ko lang naramdaman. Hindi naman kasi ako nagkakasakit kasi feeling ko nga ada ako eh. So, pero ang mahirap pala talaga magkasakit. Feeling ko, last Thursday night, talagang kukunin na ako ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, kung ito na yung last day ko, sabi ko, talagang wala na akong magagawa. Pero pagdating ng Friday, sabi ko, naku Lord, may kanta pa pala ako ng Sunday. Pwede pagalingin mo ako ng Saturday. Kasi kakanta pa ako. So pagdating ng Saturday, naramdaman ko yung sarili ko na sabi ko parang umu-okay ako. Kaya sabi ko, mukhang hindi pa niya ako kukunin. So nandito pa ako ngayon. Kaya pinapasalamatan ko yung Panginoon kasi binigyan niya pa ako ng chance para makakanta sa Kanya. Okay, thank you po. Of your life at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, one dead heart, broken hearts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised a heart full of singing at a very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, one dead heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, one dead heart, broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. He will turn your sorrows into joy. Thank you. To God be the glory. And salamat sa nabigay ng tanging bilang para sa Panginoon. And purihin na patuloy na
binibiya ng ating simbahan ng mga mensahero. At salamat sa Panginoon na muli natin makakasama muli ang ating pastor na mag-aatid ng mensahe ngayon. Salamat sa buhay niya at inalaw muli ng Panginoon na siya muli ang mag-aatid ng mensahe. Hindi ko na po pababain. Tawagin po natin si Pastor Daniel Makapudpod, ang ating speaker po sa oras na ito. Ay, stand. Ay, just may echo. Ay, di siya ako. Hindi ko marinig. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umaging ito, sa inyo pong kabutihan sa amin, Panginoon, sa pag-gather niyo sa amin dito sa lugar na to upang kayo ay aming sambahin at purihin po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo po, Panginoon, sa amin dahil kami ay binigyan niyo pa ng kalakasan, ginising niyo kami, at kami nandito po, Panginoon. Salamat po, Diyos, maging sa amin pong pag-aaral niyo pong salita. Tulungan niyo po, Panginoon, kami at ang iyong pong banal na Espiritu siyang gumabay, magbigay sa amin ng karunungan po. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So doon po sa atin pong, of course, tayo ay familiar doon po sa tinatawag nating Beatitudes or happy or sa ibang translation is blessed. Blessed are the meek, blessed. So sa umaga pong ito, titingnan po natin yung isa sa ugali na dapat meron ng isang mga mananampalataya. Sino dito ang kabahagi na ng kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Wala po. Kunti lang. Sino dito ang kabahagi na sa kaharian ng Diyos? Lahat tayo, di ba? And therefore, kabahagi tayo sa kaharian ng Diyos, meron ka dapat nito. And what is that? Being meek. Bakit? Ito ang katangian ng isang taong belong to the kingdom of God. Ito ang dapat meron ng isang taong may personal na relasyon sa Panginoon. Ito ang dapat meron sa isang tao na siya ay na-encounter niya ang Panginoon Kristo at binago siya ng Panginoon. At ang sabi dyan, happy or blessed are the meek. The question is, are you meek? Meek ka ba? O may sayad na ang utak natin? Meek ba tayo? Mamaya tingnan natin kung talagang meek tayo. May mga katanungan dyan mamaya na babasahin natin na kailangan makasasagot kung talagang meek ka. And we are focusing on verse 5. Ang sabi po sa verse 5, blessed are the meek. Or blessed, ibang translation, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Now, sa
sa bansang Israel during this time, when Matthew wrote this book, may apat na klase po ng grupo sa bansang Israel during that time. Okay? Tingnan natin yung apat na klase ng grupo. Unang-una, ang isang grupo ng tao, of course, alam natin, yung tinatawag silang Pariseo. Pharisees. Ang ibig sabihin ng Pharisees is separated. They separate themselves from the people. They separate themselves sa mga tao, sabi nila, sa mga taong makasalanan. The Pharisee is a Jewish religious party, and that time, nung nabubuhay ang ating Panginoon Kristo, di pa siya umakyat sa langit, at itong mga taong ito, they are leaders or religious leaders that are involved in national politics. Biro mo, sila ay mga Pariseo, pero sila ay involved sa politika. At sa Pariseo na to, lumabas yung tinatawag po nating Sanhedrin. Kilala natin sa Apostle Paul, di ba? Apostle Paul is a Sanhedrin. Anong ibig sabihin? Matalino, magaling sa batas, maalam sa batas. Kaya hindi siya basta-basta nung naging Kristo. He knows his right. Sino naging teacher ni Paul? Gamaliel. Napakatalino. Napakatalino. So itong mga Pariseo na to, dinescribe sa Matthew 23. Unang-una, sabi dito, there are positions of religious authority in the community. They are concerned of their outward recognition and honor. Sila yung mga nagpipray, hindi sa loob ng templo, kundi sa labas ng templo. They are lifting their hands sa langit for other people would see na ganun ginagawa nila. That is Pariseo. Diba? Minsan ang mga Krisyano ganun. Alam nila nagpipray. Ganun. Natutulog pa lang. Diba? Ganun tayo. For other people to see that we are prayerful. Ito sila. There was an account in the New Testament whereas yung isang balo ay nagpray. At sabi niya doon sa prayer niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Pero anong sabi ng Pariseo? Yung prayer niya, Panginoon, patawarin mo ako kasi hindi ako kagaya ng katabi ko na makasalanan. Yun ang mga Pariseo. They are concerned in their outward appearance. Wow. They are concerned sa kanilang na-achieve, nagawa o na-abot. They are concerned kung ilang mga nilakad dyan ng mga kung ano naman mga achievements nila sa buhay. But they are not concerned in their spiritual life. When I was in seminary, kami ay nag-tour doon sa Isabela. Bigyan ako ng pagkakataon, maging membro ng gospel team. So, pumunta kami Isabela. Pagpasok namin doon sa teacher ng bahay, sa bahay ng teacher namin, wow, yung wall nila punong-puno ng nakasabit. Nalula ako. Sabi ko, wow. Sabi ko, sa bahay ko, isa, wala ako niyan. Pero sila, yan, ang dami. Achievements in life. Pero yung tatay niya, ano ko doon sa tatay niya. Kasi sabi niya, kasi may sakit siya. Sabi niya, all the achievements that I have, sabi niya, I am ready to face my Creator. Hindi ko madadala yan. Sabi. So, itong mga Pariseo nga to, they are concerned about their outward appearance rather than in their inward appearance na maging tama sa harap ng Diyos. They are legalistic. Mga Pariseo, legalistic sila. Bawal pumasok sa church na nakapantalon ng mga babae. Ganon, legalistic sila. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal putulan ng buhok, kailangan mahaba. They are legalistic. Yan. They are legalistic. Kung anong sinasabi, yun ang ginagawa nila. And the Lord Jesus Christ described them bilang isang, sabi niya, yung isang kabaong. Maganda sa labas, pero nabubulok sa loob. Pariseo. Okay, yan ang mga Pariseo. Okay? The second group of people na makikita natin is not only the Pharisees, but also the Sadducees.
Sadduceo. Ano yung mga Sadducees na to? They are rich. Sila yung mga merchant. Sila yung mga mayayaman sa sosyedad. Sila yung mga matataas sa sosyedad. Sila yung mga Sadducees. At sila yung mga nakikialam sa gobyerno kasi mayayaman sila. Maraming mayayaman sa Pilipinas, right? Na nakikialam sa gobyerno. That is Sadducees. Even people, religious groups na nakikialam sa gobyerno, they are Pharisees. Okay. Sila ito, they are conservative, pero hindi sila tumagal. Nag-disappear agad sila sa history. The Sadducees. The third kind of people, group of people in the New Testament, meron itong tinatawag na essence. Essence, the monastic essence. Kung nakapanood kayo ng ano ba yun, yung sa history, nakapalabas yun sa National Geographic, feature itong essence na to. Sila yung nagdala ng scroll, ng portion ng mga kopya ng Biblia at nilagay nila doon sa Dead Sea Scroll. It was discovered 1947, yung isang bata, bumato siya. Pagbato niya, nakita niya merong nag-crack. Nung tiningnan niya, yung nag-crack ngayon, a portion of the book of Isaiah at iba pang mga Old Testament books na discovered sa Dead Sea Scroll. Kaya nga Dead Sea Scroll because it was discovered in Dead Sea. Yan, Dead Sea. Sila yung, they separate themselves. Why? They think that the world is sin. They think na yung sanlibutan ay makasalanan. Alam niyo yung mga monk, yung mga pumapasok sa kuweba at nagkadasal na umahaba ng balbas dahil tago sila. Ito yan, kinoconsider sila na ganito. They separate themselves at doon sila sa isang lugar na ang akala nila ay makakatakas sila. O sabihin na natin doon sa makakatakas sila sa pamumuhay ng sanlibutan. Yeah, the essence. And the fourth kind of people is this. Ano muna? Pariseo, Sadduceo, the essence. And the fourth, the zealots. The zealots. Sino itong mga zealots na to? They are members of the first century political movement. Sila yung mga nagrarally sa kalsada. Sila yung mga nagrarally sa Rome. At sinasabi nila, ibagsak ang Roman Empire. Ibagsak ang mga si Pilato, ibagsak lahat si Nero. Sila yon. Sila yon. And some of the scholars ay tinawag itong mga zealots na to the first terrorists. Bakit? Kukunti lang sila. Pero yung tao, nakikisimpatya yung mga tao kasi yung mga tao gusto din nilang i-overthrow ang Rome. So sila ito. Sila yung mga, they're very aggressive, rebellious zealots. Kukunti lang sila, pero marami silang sympathizer. Di ba? Ay, sa panahon natin ngayon, di ba? May mga grupo dyan na nagrarally, bagsak ang gobyerno. Although wala tayo doon, but sometimes we sympathize to them. They are the zealots. There's the zealots. So one thing that are in common of this group of people is one word. Pride. Walang pagpapakumbaba sa puso nila. And that's why, when they hear the Lord Jesus Christ preach, actually, itong Sermon of the Mount, is ito yung kauna-unahang preaching ng Panginoon Jesucristo bago siya magsimula ng kanyang ministry. The first sermon before he was going to start his ministry dito sa lupa. Okay? So, he speak about this big attitude, about being humble, about being meek. And the people na nakakarinig dito, sabi nila, ano yun? Hindi namin alam yan. Bakit? The people during that time, especially this group of people, is full of pride, full of selfishness. So that's why they don't recognize this preaching kasi sila punong-puno ng kasarilihan. Makasarili sila. So this preaching is alien.
to them. The zealots, they were looking for the Messiah. They were, yung inagaantay sila na Messiah that will overthrow the Roman Empire. Tandaan nyo, yung zealots, ang inaantay nilang Messiah will be born in the castle, a general that would deliver them from the hand of the Roman Empire. So when the Lord Jesus Christ came, na-frustrate sila. Bakit? Ang ating Panginoon Kristo nung dumating siya, He was very meek and humble. Baliktad doon sa inaasahan nilang tagapagligtas. So itong attitude na to, John the Baptist announced when he saw the Lord Jesus Christ coming, when he saw the meekness, the face of the Lord Jesus Christ, nang punong-puno ng humility. And Apostle Paul described the Lord Jesus Christ that he was very humble. Very humble. So tingnan natin sa umaging ito about blessed are the meek, or happy are the meek. Masaya ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba. Tingnan natin unang-una sa umagang pong ito ang the meaning. Makikita natin yan dito, the meaning. Lahatin muna. Yan. Tingnan natin una, the meaning. The word gentle is from praos, which basically means mild or soft. As a human attitude, it meant being gentle of spirit, meek, submissive, quiet, tender-hearted. Sino na ang nakakita dito ng isang animal na nagwawala at nung siya ay tinurukan ng tranquilizer, naging kalmado siya at nakatulog? Minsan, itong term na to is sometimes used to describe a medicine that will give comfort doon sa tao. Sumasakit ang ngipin natin, di ba? Anong iniinom natin gamot? Mefenamic. So pag nakainom ka ng mefenamic, anong nararamdaman mo? Sasubside. So ang ibig sabihin nun, kasi kalmado ka kasi wala na sakit. Mamaya balik uli yan. Di ba? Pabunot mo na. The point is this. Ang gamot na mefenamic gives comfort. Yan. Gives comfort. Itong gentle na to, the term sometimes used para i-describe of being gentle, being soft, na hindi agad nagre-react kagaya ng ating Panginoon Kristo. It was used also to cult and animals para yung isang animals na very wild ay maging kalmado. Maging kalmado, okay? Sabi nga, as a human attitude, it means the spirit of meek, submissive, quiet, and tender-hearted. In Matthew 21 verse 5, makikita natin that Matthew described the Lord Jesus Christ that he was very gentle because sumakay siya sa donkey. Sa donkey, di ba yung sa triumphant entry niya, sumakay siya sa donkey. And donkey is the very low kind of animal during that day. So makikita natin that the Lord Jesus Christ is being gentle kasi sumakay siya doon. So si Apostle Paul in 2 Corinthians 10:1 sabi niya, meekness and gentleness of the Lord Jesus Christ. So ano pong ibig sabihin ng meekness? It is power under control. Power under control. Bakit? You can control the power. You can control your anger. You can control your attitude. The Lord Jesus Christ is the greatest example that He can control. Bakit? Nung siya ay pinako sa cross, bago siya pinako doon, binuhat niya yung cross, right? He can easily snap his finger. And all of the people na nandun, mamamatay sila. But He did not do that. He remained control sa kanyang attitude. He remained control as a God. He remained control dahil kaya niyang gawin yung mga yun. Power under control ang ibig pong sabihin ng meekness.
power under control. So makikita natin that the Pharisee, the Sadducees, the Essene, and the Zealots, they are not humble. And the Lord Jesus Christ offered meekness in His kingdom. That's why kung tayo ay tinanggap natin ang regalo ng kaligtasan to our Lord Jesus Christ, meron ka dapat nito. Bakit? You belong in the kingdom of God. At ang attitude ng mga Kristiyanong tao, belong to the kingdom of God, is meekness. Meekness. We have that. Power under control. Baliktad tayo. Ang nagko-control sa atin is not meekness. It's not power under control. Pag sinaling ka, yung utak mo, yung namumulang ka na at gusto mo nang gumanti dun sa taong yun. Pag sinabihan ka ng masama, nagpipintig yung tenga mo at namumula ka na, baka, hindi ka. That's not power under control. Hindi po yun. And that is not the attitude of being a believer, a people, a person belong to the kingdom of God. Masagit ka lang ng konti. Lagot na. Diba? Lagot na. Bahala na si Batman. Baran tayo. Okay? So sabi dito, meekness has always been God's way for man. Kahit na sa Old Testament, in the book of Job chapter 5 verse 11, sabi dito, set on high those who are lowly, and those who mourn are lifted to safety. Set on high those who are lowly. And also in the book of Numbers 12 verse 3, although Moses, sabi niya, he was very humble, more than any man who was on the face of the earth. Si Moses, grabe ka humble. Grabe ka. And also in Psalm 25 verse 9, the Lord leads the humble in justice, and He teaches the humble His way. So it has always been God's way for us na maging meek or lowly or humble. In the New Testament, sabi dyan, meekness is the way of the New Testament. Kagaya din ng New Testament. And as a way, in Colossians 3:12, sabi dyan, put on heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So maging sa Old Testament, maging sa New Testament, it has always been God's way for His people to become meek. At sa atin din ngayon. Meek does not connote weakness o tinatawag na ano. Ang ibig sabihin po niyan, ang meekness ay hindi ibig sabihin na weak ka. Some, during the time of the Lord Jesus Christ, they consider a meek person is a weak person. They consider yung taong mapagpasensya ay mahinang tao. Kasi during that time is puro away-away. So they consider. But it's not weakness. In Proverbs 25 verse 28, sabi po dyan, it's like a city that is broken into and without walls. In Proverbs 16:32, he who is slow to anger is better than mighty, and he who rules his spirit than he who captures a city. A soft answer turneth away wrath. Diba? Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit. Believe ako sa mga Ilonggo. Diba? Pag nagsalita sila, napakamalumanay. Right? Sa mga Ilonggo dito. Kita mga Bisaya, di takuan. Dili tami kay mo ako. Sige ka. At ngan ka na ko diha. Mga Bisaya. Di ba? But yung mga Ilonggo, di ba, very soft sila magsalita. Kahit papatayin niya ng tao, patiyan pa ka. Grabe, meron pa rin pagka-soft. Yan. It's not being weak, but a soft answer turneth away wrath. Dapat you can control your anger. Pag kayo nagtatalo ng mag-asawa tapos kayo nagbabatuan ng mga mainit na salita, anong magiging resulta? Meron dapat doon that can control his anger.
at nandoon yung lumanay ng pagsasalita. It can turn away wrath. So it's not weakness. Then the next is, weakness is opposite of violence and vengeance. People love vengeance. Right? People love na gumante. Ganon ang tao. In Hebrews 10:34, sabi dito, the gentle person stands humbly before God, knowing he has nothing to commend himself. Wala kami pagmamalaki sa harapan ng Diyos. And that's why we remain humble. Because all we have right now comes from God, and we cannot brag of whatever accomplishment that we have. Let us remain humble. It is opposite of violence at paghihiganti. Tayo, mahilig tayong gumanti, di ba? Pag tayo, sabi ko nga, ginawan tayo na hindi maganda. Ang tendency nun, gagawan din natin siya ng hindi maganda. Pag minarites ka, imamarites mo rin. Tama? Pag siniraan ka, sisiraan mo rin. Pag ginawan ka ng masama, gagawan mo yun. Opposite siya. Opposite. Opposite siya. Yung meekness, opposite ng violence at ng paghihiganti. Nakokontrol mo yung sarili mo. And it takes the Holy Spirit. Kaya nga kung ikaw walang personal na relasyon sa Panginoon, you cannot control yourself. It's only by the power of the Holy Spirit that you can control your anger or whatever is that na meron ka. Okay? Next is, meekness is not cowardice or emotion. Fabiness. Anong fabiness? Kabaliwan. Kaduwagan. Hindi po. Ang pagiging meek ay hindi kaduwagan. Hindi siya. Ngunit ang pagiging meek ay isang kapangyarihan. Dahil ang tao, sabi ko nga, ang tao, pagka sinaling mo, iba nagiging attitude. Pero ang tao na merong meek or meek siya, that person can control his anger. Jesus Christ was sinless. And therefore, he did not deserve criticism. He did not deserve. Jesus Christ did not receive slander. Diba? Siniraan siya, dinuraan siya. He was threatened by his tormentors. Wala siyang ginawang kamalian. But, sabi nga, he never opened his mouth. He remained meek. He humbled himself. He controlled his anger. Sabi ko nga kanina, kung hindi na control ng Panginoon Kristo ang kanyang anger, saan kaya tayo ngayon? Wala tayong kaligtasan. Kasi patay lahat ng tao. But he can control. You belong in the kingdom of God. Therefore, yung buhay natin dapat attitude is meek. Okay? The second is the manifestation. Yan. Yan, ano mo na lang lahat. Manifestation of meekness. Tingnan natin. Now, the first is, example is Abraham. Sino ang nephew ni Abraham? Ano? Si Lot. Okay. So, nung si Lot, may mga sila, may mga tauhan sila. At yung mga tauhan nila nag-aaway. Bakit? Nag-aagawan sila sa lugar. Kung saan, mataba yung lupa, maganda yung tanim, nag-aagawan sila. Yung servant ni Lot at yung servant ni Abraham. Pero ano sabi ni Abraham in Genesis chapter 13 verses 5 to 9? Ano sabi niya? Okay, para masettle natin ito. Okay, Lot, kung pipiliin mo ang kaliwa, dito ako sa kanan. Kung pipiliin mo ang kanan, dito ako sa kaliwa. Kung pipiliin mo ang harap, dito ako sa likod. Walang away. That is meekness. Bakit? Abraham was willing to give up his power, his rights. He has all the rights. Bakit? Nephew. Diba? Mas matanda si Abraham at ginagalang siya. Pero hindi niya pinusyon. Oy, ikaw ang sumunod. Lot, ikaw ang sumunod sa akin. Nephew lang kita. Mas matanda ako sa iyo. Igalang mo ko. Ito ang right ko. Ito ang
masaganang lugar, dito ako, doon ka. Hindi niya ginawa yun. Pero ang sabi niya, kung right ka, left ako. Kung left ka, right ako. Kung harap ka, likod ako. Abraham was willing to give up his right for the sake of hindi magkagulo. The attitude of people today is, that is my right. Di ba? Ang attitude ng tao. Right ko yan, right ko yan. Walang gustong magparaya. Kundi yung rights niya dapat ang nasusunod. Tayo mga Kristiyano minsan pagdating sa church, di ba? Right ko yan. Kaya ito dapat ang kulay ng kurtina. Right ko yan. Dapat ito dapat ang right yan kasi ako nagbigay niya. Ito dapat ang pintura ng wall. That is my right because malaki ang giving ko. Malaki ako magbigay. I remember doon sa isang church. Sabi nung mayaman siya, nagbigay sa church, sabi niya, Pastor, ito ang gusto kong kurtina. Sabi ng pastor, ay hindi pwede. Kasi hindi yan dapat. Sagot ng member, sige, bawiin ko lahat ng tithes ko. Binawi talaga lahat ng tithes. From the start up to dun saan siya, winidraw nila at binigay nila doon sa member na yun kasi binawi yung tithes. Because wow, meron palang ganun. Binabawi yung tithes. Because of her right. Yan, because of her right. Si Abraham hindi. He was willing to give up his right for the sake of peace. Hindi dapat ganun na mga mananampalataya. Right ko to, right ko to, right ko to. Ayaw maging left. Pwede right, puro right. Okay? So, the next is si Joseph. Anong ginawa kay Joseph? He was sold by his brothers. They're merchant. At binigay siya kay Potiphar. Anong nangyari kay Joseph? To make the long story short, naging second in command sa Egypt. Naging governor siya. Noong nagkaroon ng tagtuyot, yung mga kapatid niya pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. He has all the right para gumanti, right? Meron siyang soldiers. Marami siyang tauhan. Nasa loob siya ng Egypt. So he has all the right para patayin yung kayong mga kapatid. But, anong ginawa niya? Hindi niya ginawa. At kung titingnan natin sa Genesis 45 verse 2, verse 5, verse 8, sabi niya, huwag kayong matakot, ako ito. Si Joseph na kapatid niyo. Gumanti ba siya? Hindi. That is power under control. Pwede siyang gumanti. Pwede niyang hindi palabasin. Pwede niyang ikulong habang buhay yung kanyang mga kapatid. Pero hindi niya ginawa. And that is being meek. He can control his anger, his emotion. At pagdating dun sa huli, nagpakilala siya. I am your brother, Joseph. Diba? Power under control. The next is Moses. Bakit si Moses? Sabi nga, si Moses yata yung matigas ang ulo. Sabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato, lalabas yung tubig. Anong ginawa niya? Pinukpok niya yung bato. At lumabas yung tubig. That's the reason di siya nakapasok sa Promised Land. Moses. But, he was very humble. Bakit? 2 million Jews nilabas na sa Egypt. Pero may 2 milyon na magrereklamo kay Moses. Moses, walang tubig, walang pagkain. Sinong hindi maiirita? Yung pastor nga, 10 nga lang member ng church, pag nagreklamo yun, naiirita na eh. Di ba? Iba-ibang reklamo, pastor, pastor ganito, pastor ganyan. Baka mawala lalo yung buhok ni Pastor Pugay. Pag ganun tayo. Okay? He remained meek. Although the people ay naandoon at nagre-reklamo kay Moses, he remained meek and very humble. Si Moses. Okay? Next is David. Anong ginawa ni David? Nung nandun siya sa cave,
Anong ginawa niya? Nakita niya natutulog si King Saul. He has all the right para patayin si King Saul. Pero anong ginawa lang niya? Yung damit lang pinutol at pinakita. He has all the right para patayin niya at that moment si Saul. But David control his emotion at hindi niya ginawa yun. That is being meek. Power under control. Next is although si King Uzziah, although naging example siya that he continued to seek God, but throughout his life, lumaki yung ulo niya, kaya namatay din siya. Pero in his life, bago lumaki yung ulo niya, naging meek siya. Naging meek siya. Then the last is Paul. Sino si Paul? Matalino siya. Dami niya sigurong, kung sa bahay niya, maraming nakahang na mga achievements doon. He knows the law. Pagbalik-balik ka rin mo man ang law, hindi niya makakalimutan niyo. Pero ang sabi niya, I count them all lost for the sake of Christ. All the achievements that I have, wala iyon compare sa biyaya ng Panginoon. He has all the right to brag. He has all the right para ipagmalaki yung kanyang ginawa. Biro mo, most of the letters in the New Testament came from Apostle Paul. From his traveling epistle, from his prison epistle, halos lahat nagmula sa kanya. Pero sabi niya, wala yun. Wala. He has all the rights to brag, but he controlled his emotion. Of course, the greatest example of meekness is the Lord Jesus Christ. Okay? And then the third, the result of meekness. Ano pong result of meekness dyan? Happy are the meek, or blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Two things. Futuristic, being blessed, you are blessed. Ang isang taong meek is happy. Masaya siya. Hindi siya malungkot. And then the second shall inherit the earth. Two things. When the Lord Jesus Christ, when our God created Adam, sabi na pa yun, have dominion over the earth. Right? And also dito, yung futuristic, and that is, when the Lord Jesus Christ will return. Kasi itong mundong ito is under a curse and under sa power ni Satan, itong mundo na to. And time will come when the Lord Jesus Christ will return, kukunin niya yon, itong sanlibutan ito, kay Satan. Babawin niya yan. And we will live for eternity in heaven when the Lord Jesus Christ will come. We will inherit the earth. Tayo magiging tagapagmana. We will live together with our God and with other saints in the new heaven and the new earth. Shall inherit the earth. And this inherit the earth is not just for a moment, but for eternity. Sabi ko nga, yung buhay na meron tayo ngayon cannot compare doon sa buhay na binigay ng ating Panginoong Diyos through our Lord Jesus Christ in new heaven and new earth, and that it will be for eternity. Minsan tayo, mga Kristiyano, ewan ko ba, ang hilig natin mag-complain. Right? Pag mainit, complain tayo. Pag umuulan, complain ulit tayo. Lord, ang init-init. Tapos pag umulan, Lord naman, ba't mo pinaulan? Baha. Kung ako siguro ang Panginoon, saan ako lulugar? Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Pero the life that we have right now, although we have so much complaint, think of the brighter future. Someday, in the new heaven and the new earth, we will inherit, we will live together with our God for eternity in
heaven. Diba? Shall inherit the earth. We will live together with those wild kind of animals. We will live in harmony with fellow beloved and sisters in the Lord. Di ba kayo masaya na yung buhay natin pansamantala lang dito? Pag namatay tayo, tayo ay sa Panginoon sa walang hanggan. That is a blessing. That is the result of meekness. Okay? So kung titingnan natin yung Beatitudes, may pagkakakonek-konek po yan. I-connect natin yung tatlo. Ano pong sabi sa verse 1? Blessed. Ano sabi sa verse 1? Sabi dito, yan na, kumulog na. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Verse 2, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Ano ibig sabihin po nito? We ourselves, that we are poor in spirit. Bakit po? We accept that we are poor in spirit. Ano po yun? Kinikilala mo sa sarili mo na wala kang magagawa para iligtas mo ang sarili mo. Para iyong sarili mo ay dali mo sa langit, wala kang magagawa. Poor in spirit. And you recognize that. And when you recognize that, it makes you mourn to your sin. It makes you kneel to our God. Lord, save me dahil wala akong magagawa sa sarili ko para iligtas ang sarili ko. That is being poor. Have you encountered that? When someone preaches about the gospel and you see yourself that you are poor in spirit, na wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo, at itong pagiging wala kang magagawa, it makes you to kneel to our God and pray to our God and mourn to our God, Panginoon, iligtas mo ako. Tina yung connection. And only a meek person will be saved. Bakit? Hindi lahat ng tao tinatanggap nila that they are poor in spirit. Hindi lahat ng tao ay tinatanggap nila na kailangan nila ng tagapagligtas. It's only a meek person who would recognize himself as being poor in the spirit. That's why we need Christ himself. Okay? So sabi dyan, the result of meekness, then the next. Yan. The necessity for meekness. What is the necessity for meekness? Sabi dyan, una, meekness is necessary first of all because it required for salvation. Yung sinabi ko kanina. Only a meek person will recognize na makasalanan siya. Tama. Ang isang taong selfish at ma-pride, hindi niya marirecognize ang sarili niya na makasalanan siya. Yung taong mapagpakumbaba lang. Nung sinabing yung taong mapagkumbaba lang, ay, parang ako yun bakit? Siyempre, may personal na ako relasyon sa Panginoon. Huwag lalaki yung ulo. Then the second is, not only it required for salvation, meekness is also necessary because it is commanded. Zephaniah chapter 2 verse 3. Seek the Lord, all you humble of the earth, who have carried out his ordinances. Seek righteousness, seek humility. James 1:21. Sabi dyan, in humility receive the word implanted which able to save your soul. It is commanded in the word of God, of course, in the beatitude, na tayo ay maging meek. Then the next, meekness is necessary because we cannot witness effectively without it. We cannot witness effectively kung hindi ka meek. Naranasan niyo na nag-distribute ng tracts dito? Naranasan niyang
i-crumple yung trucks at ibato sa'yo? Naranasan niyo? Anong gagawin niyo? Bahala ka mapunta sa impyerno. Binibigyan na nga kita ng trucks, ginugusot mo pa. In seminary, meron kami tinatawag na pagka Friday. Lumalabas kami pagka Friday, nagdi-distribute kami ng trucks. At kung nakapunta ka na kayo ng BBSI, doon sa baba, bago umakyat ng Antipolo, para dahan ng jeep yan. At kami nagdi-distribute ng trucks. Kakrample talaga sa'yo, itatapon sa'yo. Kami naman, pinupulot namin. Sa utak namin, bahala ka, pupunta sa impyerno. Di ba? Ang isang taong meek, hindi siya magiging effective siya bilang isang witness sa Panginoon. He remained calm. I remember nung kami ay nag-witness doon sa may Antipolos, pababa sa may kanal. We are sharing the Word of God. Umakata kami sa pintuan. Pagbukas, sabi namin, pwede po kami mag-share ng gospel kahit 5 minuto lang. Bag, sabi ng pinto. Sige. Yung isa naman, pwede kami mag-share. Sige, pero nilalaksa yung TV. Sabi ko, paano tayo maririnig dito? Nilalaksa yung TV. You remain calm. You have that compassion. Dahil yung mga taong yon na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, they will go to hell. It's only a meek person that would, yung nararamdaman nila yung bigat doon sa taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? Pag tayong bahala ka sa buhay mo. Punta ka sa impyerno. Habang buhay ka nandun. Ayaw mo makinig sa akin, ha? No. That's not an attitude of a meek person. Second, third, and the last. Meekness is necessary because only meekness gives glory to God. The Lord our God, He will lift the humble. He will bless the humble. Okay? Then, the last question is, do you want to be meek? Gusto niyo ba maging meek? Yan na, blessing yan. Okay, answer this question. Number 1, do I experience self-control? Do you experience self-control? Kanino? Ay, hindi, joke lang. Sa asawa? Ay, oo. I remember yung nasa Vizcaya, yung nagdadrive ako. Yung tricycle. Nasa right side, ako nandito. Sabi ng tricycle, liliko para siya dito sa kaliwa. Pagpreno ko na, sabi ko. Pagtingin ko sa driver, senior citizen, matanda na, sabi ko, sige po, lolo. Do you experience self-control? Yes or no? Okay. Do I only get angry? Do I only get angry? Do I get angry? Wala, self-control. Nagalit ka. When the Lord Jesus Christ, alam mo yung ginawang tindahan yung temple, na pinagahagis niya yung mga pera. He was very angry. Dati sabi nga na, his holy anger. You can get angry to sin, not to a person. Minsan kasi pag nagalit tayo, diretso sa tao. Diba? Hindi doon sa ginawa nung tao. Okay? Do I only retaliate when God is dishonored? Nagagalit ka ba pagka ang pangalan ng Diyos ay nadidishonor? Yes, ako, nagagalit ako. Lalo na pag sinabi nila na the Lord Jesus Christ is a human being, nag-iiba yung ko. Of course, naging tao siya, nagkatawang tao siya, pero hindi nila kinikilala na Diyos siya. Iba yung ko. Meron ako isang pastor na kilala na nakikipagdebate siya talaga doon sa TV. Tapos doon sa chat,
Nagkikipagdebate siya, sabi ko, kasi hindi niya matanggap na si Jesus Christ daw ay hindi Diyos. Of course, he believed that Jesus Christ is God. So nakikipagdebate siya. Sabi ko, ano na pala mo? Uminit lang yung ulo ko. But, nagagalit ka ba when some ay dinidishonor ang Diyos? Ako, nagagalit ako doon. Okay? Do I always respond humbly and obediently to the Word? When we read the Word of God at yung salita ng Diyos diretso sa atin, how do we respond? Ay, hindi para sa akin ito. Titingin ako ng ibang verse. Ay, ito, akin to. Akin to. Panginoon, yung unang verse, hindi para sa akin yun, ha? Yung pangalawa, ito, thank you sa verse na to na nabasa ko. Ano? How do you respond sa salita ng Diyos when we read the Word of God? Do we accept it full-heartedly? O nakikipag-debate ka pa na, hindi yan, hindi yan. Accept it humbly. Next. Do I always make peace? Do I always make peace? Am I a peacemaker? Or kayo nagiging cause ng away? Pinag-aaway mo ang dalawa. Naalala niyo pa ba yung bata tayo? Yung sabi nung may isang tao na, o sige nga, kalabitin mo nga yung tenga, pitikin mo nga. Tapos yung isa naman sasabihin, pitikin mo nga. Ayan. Hanggang sa nag-aaway yung dalawa. Hindi na peacemaker yon. Peacemaker ka ba? O pinapag-away mo yung dalawa dahil sa marites. Hoy, alam mo si ganun. Tapos sa kabila, ay, alam mo si ganun, siniraan ka. Wala. If we have that kind of attitude, you are not meek. You are chismosa. Hindi ka meek. Okay? Last. Do I receive criticism well and love the people who give it? Do I receive criticism? Sometimes. Pero pag constructive criticism, pwede daw, pwede. Pero pagka-criticism, nagpapanting yung tenga natin. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo mang-criticize. Di ba? Pag may dumaan tao, uy, tingnan mo yung suot niya, hindi bagay sa kanya. Yung kulay ng damit niya, hindi bagay sa kanya. Yung pantalon niya, yung kulay ng buhok na, hindi bagay sa kanya. We criticize someone. And yet, pag tayo ang criticize, iba yung dating sa atin. How do we receive criticism? Do we get angry? Sabi nga ng banal na kasulatan, do you love your enemies? Sometimes. Do you love them? Do you pray for them? Do you bless them? That's what the Bible says. Love your enemy, pray for them, and bless them. Kunin na sila ni Lord. Pray to them. Lord, kunin mo na sila. Hindi po yun. So, nabasa niyo yung mga question. Ilagay niyo yung sarili niyo dito. Am I meek? Pag-isipan niyo yung mabuti. Pagtulog niyo mamaya. Meek ba ako? O hindi. May the Lord bless us as we live in this life na dala-dala natin yung katangian ng pagiging isang Kristiyano at tulay na kabilang sa kaharian ng Diyos, ang katangiang meekness. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa inyo pong kabutihan sa amin for your word. It reminds us our attitude na belong sa kingdom niyo po Panginoon
ay yung pagiging meek po, Panginoon namin. Tulungan niyo kami by the power of the Holy Spirit that we can control ourselves po, Panginoon. You commanded us to be meek po, Panginoon. To stay humble po, Panginoon. To stay lowly po, Panginoon. You are our greatest example po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa po, Panginoon. At tulungan niyo kami this week, this month, sa mga susunod pa mga buwan, na yung katangian nito ay mag-manifest sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning and God bless us all.